kapatid. Napili ko po ang Matthew chapter 7 verse 21. Sinasabi po rito na hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ang papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Dalawa po ang uri ng tao na ating pag-aaralan. Una, sumusunod sa kalooban ng Ama, at ang isang uri naman ay hindi sumusunod sa kalooban ng Ama. Pero parehas po silang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Pero magkaiba po ang sagot dyan ng Panginoon. Una po, ano ang kalooban ng Ama upang malaman natin? Ang kalooban po ng ating Ama na sumasampalataya sa anak. Gaano po kahalaga ang pagsampalataya at pagkilala sa anak? Ang pagsampalataya po natin sa anak ay isa pong regalo sa atin, yung buhay na walang hanggan, na ipinagkakaloob po sa atin. Sabi nga po doon sa dalawang uri ng tao, yung isa po ay sumusunod sa kalooban ng Ama. Wala pong duda na ang sumusunod po sa kalooban ng Ama ay sumasampalataya po at kumikilala sa ating anak. At bilang pagsampalataya sa anak at pagkilala, sabi po ng Diyos, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Subalit tandaan po natin na yung hindi kumikilala sa kalooban ng ating Ama, sabi doon, ang pagsaway ay walang pananampalataya sa anak, ay hindi po magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit nakakalungkot po na sasabihin ng Panginoon na hindi kita nakikilala, sapagkat kung hindi na kumikilala sa Ama at sa anak, wala kang buhay na walang hanggan. Ano po? Sabi nga po, hindi lahat ng tumatawag sa ngalan ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Piliin po natin ay yung taong sumusunod sa kalooban ng Ama, sapagkat ang pagsunod po sa kalooban sa Ama ay sabi nga po ay meron pong pananampalataya sa anak. At kung ikaw ay kumikilala at sumasampalataya sa anak, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mapagpalang araw ulit po sa ating lahat mga kabady, kahit Ella Vlog. Sana po ay nasa mabuti na yung kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Ang aking pong napili nagmula po sa Mateo Kabanata 6 talata 33. Ito po ang sinasaad po dito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Ayan, yan po ang nakasaad sa Mateo Kabanata 6 talata 33. So ibig po dito sabihin, unahin natin na mapabilang sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan po ng ating magandang pakikitungo sa ating kapwa. Yung lagi po tayong nakakaalaala sa ating Panginoon, at higit sa lahat minamahal natin ang kapwa, kung gaano ang pagmamahal natin sa ating mga magulang, kapatid, sa ating sarili, ay ito rin din po natin na sila ay lahat ay ating mga kapatid. Yun nga po, sinabi dito na ang sumusunod sa kanyang kalooban ay ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Ayan. Kung hindi man lang nga po ninyo
makamtan sa ngayon, ay siguro po sa kabilang buhay, sa kabilang dako ay iyan ang naghihintay para sa atin. Kung masusunod po lang natin ang nilalaman nitong talata na ito. So, ayan po at maraming pong salamat. Ingat po tayong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless us all. Hello Sir Ed. Ang napili ko po ngayong araw na ito ay nagmula po sa Mateo, Kabanata 7, Talata 7. At ito po yung sinasaad doon. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ibig sabihin po nun, sa bawat humihingi ay tatanggap. Sa bawat naghahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ibig sabihin po, para sa akin, lahat ng nais ng natin ay matatanggap natin basta patuloy lang po tayong sumunod sa utos ng Diyos. At lahat naman po tayo bilang nilikha niya ay hindi niya po pagdadamutan. Bagamat hindi naman lahat ay sumusunod, mas marapat po na pilitin natin sumunod sa utos niya para makamit po natin yung mga nais natin. Salamat! Kasama ko si Twina, hindi ako matitinag. Pagkat kapiling siya, kaya't ako'y nagdiriwang. Busot diwa ko'y nagalaki, hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag, pagkat di mo tutulong ang mahal ng masadlak. O tama po, ang puso't diwa natin nasa Panginoon Diyos. Nagagalak, hindi tayo matitinag sapagkat panatag po tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. At hindi tayo masadlak ni kanino man. Kaya mapalad po tayo mga kapatid kasi nakilala natin ang Diyos. Kaya ang gawin po natin sa mga hindi pa po nakakakilala sa Kanya, ibahagi natin sa kanilang mga bersikulong ito para malaman din nila at maligtas pagdating ng panahon at pagdating ng pagparito ulit ng ating Panginoon Jesucristo.